Maligayang pagdating sa Mystic EA Channel. Ngayong araw, tayo'y papasok sa madilim na anino ng Barangay 629 Hall sa Santa Mesa, Maynila, isang lugar na kilalang pinamumugaran ng mga hindi mapakaling poltergeist at mga nakakakilabot na himig ng mga multong bata na nangangaluling sa dili. Sa mga kwentong katatakutan, madalas na sinasabi ang tungkol sa mga multo na humihila sa paa ng kanilang mga biktima upang gambalay. Ang kwentong ito ay tila nagkatotoo sa isang barangay tanod na si Reynante Bueno, na nahuli sa kamera habang natutulog at biglang umangat ang kanyang paa sa loob ng barangay hall na sinasabing may nagpaparamdam na mga kaluluwa. Alamin natin ang mga pangyayaring hindi maipaliwanag na nagaganap sa barangay 629 Hall. Ang barangay hall na ito ay matagal nang binabalot ng mga kakaibang pangyayari. Maraming nagulat ng mga misteryosong tinig ng mga batang kumakanta at nangangaroling sa loob ng barangay hall, kahit walang ibang tao sa paligid. May mga nagsasabi rin na may mga batang naaninag sa bintana ng ikatlong palapag ng gusali, kahit pa walang sinuman sa lugar. Bukod dito, may mga insidente kung saan ang mga bagay na tila bigla na lamang bumabagsak o nawawala sa kanilang kinalalagyan, kahit walang sinumang gumagala. Isang beses na rin nakunan sa CCTV ang biglaang pagkahulog ng isang upuan at iba pang gamit sa loob ng gusal. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang nangyari kay Bueno, na natutulog sa ibaba ng barangay hall. Habang natutulog siya, biglang umangat ang isa niyang paa, na tila hinatak ng isang hindi nakikitang puwersa. Lahat ng ito ay na-caught on camera. Matapos ang insidente, mas marami pang mga kababalaghan ang naganap. Minsan, nararamdaman ni Bueno na may malamig na hangin na umikot sa paligid niya, kahit sarado ang lahat ng bintana at pinto. Mayroon ding mga nag-ulat na nakaririnig ng mga bulong sa loob ng barangay hall. Mga tinig na pabulong ngunit hindi maintindihan, sapat na upang magdulot ng labis na takot sa sinumang makarinig. Marami ang nagtangkang ipaliwanag ang mga pangyayaring ito sa pamamagitan ng mga tradisyonal na paniniwala, mga kwento ng mga kaluluwang hindi matahimik, mga espiritong ligaw na hindi makahanap ng kapayapaan, at mga poltergeist na naghahasik ng takot. Ang barangay 629 Hall ay tila naging isang epicenter ng paranormal na mga pangyayari, at marami ang naniniwalang ang mga espiritong naninirahan dito ay mga kaluluwa ng mga batang namatay noong panahon ng digmaan. Ang kanilang mga tinig na umaawit ng mga kantang pangpasko ay nagpapahiwatig ng kanilang pagkauhaw sa kapayapaan na hindi nila matagpuan. Ang misteryong bumabalot sa barangay 629 Hall ay patuloy na nagpapalaganap ng takot at kaba. Ang mga kaluluwang ito ba ay mga ligaw na espiritu na hindi matahimik, o may mas malalim at mas madilim na puwersa na nagtatago sa mga anino? Manatili sa Mystic EA Channel para sa mga susunod pang kwento ng katatakutan. Samahan niyo kami sa paglalakbay sa mundo ng mga espiritu at kababalaghan. Handa ka bang harapin ang mga hindi maipaliwanag na bagay na nagtatago sa dilim ng gabi?